Gusto mo bang malaman kung tamang tao ay napili mo? Isa ka ba sa nagtatanong kung yung taong napili mo ay perfect na sa'yo? Kasi ramdam mo na parang hindi. Well, if yan yung mga tanong mo sa isipan mo ngayon, saktong-sakto tong video na ginawa ko ngayon para sa'yo. Dahil ang pag-uusapan natin today ay yung 7 bagay, kapatid, magde-determine na yung taong pinili mo ay hindi akma para sa'yo. Hindi siya tama para sa'yo. Interesado ka malaman kung bakit hindi siya tama para sa'yo? Ito yung mga senyales. Just keep on watching. Hi, I'm Gary Opimo at gumagawa ako ng mga videos na katulad nito para matulungan ka na maging best version ng sarili mo at maibigay mo yung best self mo syempre sa taong mahal mo. Kaya kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please consider liking this video. Hit the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na katulad nito na i-upload pa natin sa inaharap. At ang unang-unang senyalis, kapatid, na hindi siya yung tamang tao para sa'yo o nasa maling tao ka ay kapag hindi niya magawang humingi ng tawad sa'yo. Hindi siya nagsusuri. Kahit alam niya na mali siya, kahit alam niya na siya may kasalanan, kahit alam niya na malaking pagkukulang niya, hindi niya magawang humingi ng tawad. Kapag ganyan yung karelasyon mo, kapatid, malaking senyales na hindi siya yung tamang tao para sa'yo. Kasi hindi mo deserve, kapatid, taong hindi kayang tanggapin yung pagkakamali niya. Hindi kayang tumayo sa mga maling nagawa niya. Hindi kayang pangatawanan yung bagay na siya mismo yung kumilos, siya mismo yung gumawa, di ba? Hindi niya kayang maging accountable o responsible sa mga bagay na ginagawa niya. Hindi mo deserve nun, kapatid. Kasi you deserve a man na itatrato ka bilang prinsesa o reyna na matatakot na magkamali dahil ayaw kanyang mawala sa kanya, di ba? Kasi kung yung tao ay hindi takot na mawala ka sa buhay niya, kahit mag-sorry hindi niya gagawin. Kasi nga, okay lang na mawala ka sa kanya, di ba? Kaya kung ramdam mo na ganito yung ginagawa sa ng taong mahal mo, nasa maling tao ka. Pero it's up to you pa rin yan, kapatid, kung gagawin mo siya ng action. O hahayaan mo na lang kasi mahal mo di ba? Kung sasakripisyo ka na lang na masaktan ng paulit-ulit ka, ikaw yung palagi mag-adjust kahit siya yung may mali, ikaw yung magsusorry, di ba? It's up to you kung paano mo siya gagawa ng action. Again, kapatid, hindi mo deserve na itrato ng ganyan. Dito lang ako para paalalahanan ka na you are worthy. At sobrang dami pang tao ang pwedeng magmahal sa'yo ang higit sa inaasahan. Okay? Proceed tayo sa ikalawa, which is yung taong napakadaling matrigger. Kung yung taong pinili mo ay sobrang moody, sobrang dali niyang magalit, sobrang dali niyang matrigger sa mga bagay-bagay na napakasimple man, napakaliit na bagay lang, di ba? Posibleng dahilan yan, kapatid, na nasa maling tao ka. Bakit? Kasi sobrang ikli ng pasensya niya, di ba? At yung malikling pasensya niya na yan, kapatid, yan yung pag-aawayan niyo ng madalas. At again, hindi mo deserve, kapatid, na bastusin, kagalitan, hamakin, at maliitin ng taong pinili mo. Dahil lang sa mga maliliit na bagay na pagkakamali mo, di ba? Kung madali siya natitrigger sa mga bagay at madalas yung pinag-aawayan yung mga bagay na yan dahil madali niyang magalit. Diba? Pati ikaw nadadamay na, pati ikaw nahahawa na sa ugali niya na yan. Then, kapatid, nasa maling tao ka dahil hindi mo deserve itrato ng ganyan. Kasi deserve mo ng taong mahaba ang pasensya na pagpapasensyahan yung pagkakamali mo. Dahil nobody's perfect. Even if yung taong pinili mo hindi yan perfecto. Nagkakamali din yan. Kaya kung magkakamali siya at okay lang, pero pag ikaw yung nagkamali, hindi okay, natitrigger ka agad siya, then hindi mo deserve yan. Nasa maling tao ka. Okay? Kasi tayo sa ikatlo, which is dinidisrespect ka niya, binabastos ka niya, inumura ka niya sa harap ng mga taong mahal mo, hindi niya ginagalang yung pagkababae mo, hindi niya inaalintana yung mga ayaw at gusto mo. Yan yung mga senyales na dinidisrespect ka ng tao. Kapag ramdam mo na ganito yung pinaparamdam sa ng taong mahal mo, nasa maling tao ka. Bakit? Kasi yung taong totoong nagmamahal sa'yo, hindi niya gagawin yun sa'yo, kapatid. Hindi niya magagawang i-disrespect ka kasi nga, takot siya na mawala ka. Takot siya na umalis ka sa buhay niya. Kasi sobrang mahalaga ka para sa ayaw niya na madi-disappoint ka. Ayaw niya na mapifeel mo na burden ka. Ayaw niya na mapifeel mo na binabastos ka niya. Kasi nga, mahal ka niya. Mahalaga ka para sa kanya. Na kung nararamdaman mo na binabastos ka ng taong mahal, sa kahit anong paraan niya ginagawa, then kapatid, nasa maling tao ka. Hindi mo deserve yan. Okay? Proceed tayo sa ika-4, which is nagpapakita siya ng masamang pag-uugali towards you. Kapag yung taong pinili mo, ang pangit ng attitude simula nung nakilala mo siya. Pero wala pinili mo pa rin dahil mahal mo, di ba? Even if disrespect ka na, even if
minumura ka na ng harapan, even if pangit na yung pakikitungo sa'yo, sa pamilya mo, sa mga anak mo, diba? Pinapakitaan ka ng mga masamang ugali, diba? Nanatili ka kasi mahal mo yan. Pero kung ganito yung ginagawa niya sa'yo, hindi siya yung tamang tao para sa'yo. Bakit? Kasi yung totoong nagmamahal, kapatid. Hindi niya magagawang gawin itong mga bagay. Bilang na naman taong perfecto, kahit yung totoong nagmamahal, hindi perfecto yan, kapatid. May mga pagkakamali yan. Pero, hindi niya gagawin sa'yo, kapatid, yung mga bagay na hindi mo ini-expect na gawin sa'yo ng taong mahal mo, di ba? Katulad ng pambabastos, papahiya, di ba? Paggawa ng mga kalokohan sa harapan mo, di ba? Pagpapakita ng kasamaan, kapangitan ng ugali, di ba? Hindi gagawin ng taong nagmamahal niya. Kasi matatakot siya na gawin yun dahil mahal ka niya, ayaw ka niyang ma-disappoint, ayaw ka niyang masira yung image niya sa harapan mo dahil ayaw ka niyang mawala sa buhay niya. Pero kung ganito na yung ginagawa sa iyo ng taong mahal, pinoproject niya sa iyo masamang ugali, mga bad habits niya, na alam niya na hindi mo gusto, then kapatid, nasa maling tao ka, kasi binabastos ka rin. Hindi mo deserve yun, kapatid. Okay? Kasi tayo sa ikalima, which is, hindi stable yung pagsasama. Paano mo masasabing hindi stable yung pagsasama niyo kung laging ups and downs yung relasyon niyo? Yung tipong sobrang dami yung pinag-aawayan na anytime soon, pwedeng maging dahilan ng paghihiwalay yung dalawa. O kapag ang solusyon nyo sa problema hiwalayan. Solusyon niya na naiisip sa problema umalis ka na dito, lumayo ka na sa akin, ayaw mo pala ako tulungan, hindi umalis ka na. Ganoon, diba? Sobrang fragile ng relasyon nyo. Ibig sabihin, kapatid, wala siyang willingness na ingatan to. Kasi kung tama yung taong napili, even if sobrang galit siya sa hindi niya gagawin bitawan ka. Hindi niya gagawin na maisip na mawala ka sa buhay niya. Minsan nakakakainin nito yung pride niya para lang hindi ka mawala sa buhay niya, di ba? Hindi lumala yung alitan yung dalawa. Pero kung ang relasyon niyo ang unang solusyon ng pag-aaway niyo, hiwalayan. Then, nasa maling tao ka. Hindi mo deserve, kapatid, ng taong hindi ka kayang ipaglaban sa mundo. Okay? Proceed tayo sa ika-6, which is kapag hindi niya kaya makipag-usap sa'yo ng matagal at seryoso. Kapag ang taong mahal mo hindi niya magawang magkaroon kayo ng deep talk para mas magkaintindihan kayo, ilabas yung totoong gusto niya, totoong ayaw niya. Then kapatid, malaki yung posibilidad na nasa maling tao ka kasi hindi siya nagpapakatotoo sa sarili niya. Lagi niyang ini-ignore yung mga bagay na sinasabi mo. Lagi niyang ini-ignore yung mga bagay gusto mo at ayaw mo dahil nakapokus siya masyado sa sarili niya. Ang gusto lang niya, panghawakan ka, paging possessive towards you, di ba? Maging narcissist na tao. Pag ganito yung nararamdaman mo, then nasa maling tao ka. At hindi mo deserve ng tao na hindi mo ma-feel yung kalayaan towards you. Okay? Proceed tayo sa ika-7. Last but not least, kapatid, ika-7 senyales na nasa maling tao ka. Kapag may alitan kayo, ang una niyang may isip, pinagdadrama ka. Ito madalas nangyayari to sa relasyon. Kahit sa mga matatagal na nagsasama. Ang naiisip ng partner na, ito na naman tong partner ko, nagdadrama na naman. Kapag ganito yung nasa mindset ng taong pinili, hindi siya genuinely happy to be with you. Bakit? Kasi nga, hindi siya willing makinig sa mga painful emotion na nararamdaman niyo. Diba? Painful experience na pinagdaanan niyo. Diba? At ang una niyang maiisip, nagdadrama ka. Diba? Well, in fact, gusto mo lang i-share sa kanya kasi sobrang bigat ng nararamdaman mo. Gusto mong may taong nakikinig sa'yo. Gusto mong may taong willing kang yakapin kapag ramdam mo yung lungkot sa buhay mo. Kapag hindi niya magawa to, kapatid, sa relasyon niyo, then kapatid, nasa maling tao ka. Dahil lang totoong taong nagmamahal. Bukas yung tenga. Bukas yung puso at isipan at sa taong mahal niya. Ganito yung nararamdaman mo sa relasyon niyo. Na bukas yung sarili ng taong mahal mo sa'yo, nasa tamang tao ka. Pero baliktad yung nararamdaman mo sa relasyon niyo. Na instead na pakisamahan ka, yakapin ka kapag ka nalulungkot ka, niisip pa niya na nagdadalawa ka, then nasa maling tao ka. And I hope may natutunan ka dito sa video na to. If may natutunan ka naman, please help me share this to your loved ones na posible natin matulungan ng video para nakatulong na kayo sa kanila, nakatulong na rin ako sa kanila. Sa lahat ng OFW viewers natin at sa mga viewers natin dito sa Pilipinas na walang sawang nanonood, sumusuporta, palagi nakatune in sa bawat video na ina-upload ko. Maraming salamat po sa palagihan yung panonood at pagsuporta. Kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please consider liking this video, hit the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na tulad nito. Kaya upload pa natin sa inaaraw. So, yun na nga mga kapatid. Maraming salamat ulit sa panonood. I hope to see you all on the next vlog. Ingat ka din palagi kapatid. May God bless you always. Peace.